araw mga kababayan. Siguro marami pa sa inyo ang hindi nakakaalam sa top 10 Excel functions na madalas ginagamit ngayon. So yan ang isi-share ko sa inyo guys, mga ilang segundo mo lang ngayon. Guys, ang number 1 na madalas ginagamit ngayon na isa sa mga function na Excel ay yung sum function. Paano ba ginagamit ang sum function? So, ang sum function guys, kung paano siya ginagamit, siyempre from the word sum ay yung total. Ito-total lang yung mga numbers na to. Pero hindi na siya manually. Ang paggamit nito ay maglalagay ka lang ng equal sign, then type mo word sum, then open parenthesis, then i-highlight mo lang tong mga numbers na gusto mong i-add. Pagka-highlight mo, close parenthesis, then enter. So automatic guys, mayroon ka ng total. At the same time, kung gusto mo lang i-add lang yung itong mga naka-highlight lang i-add mo. Hindi lahat. Importante kasi ito guys, lalo na sa mga nag-oopisina. Pag marami kayong documents, mahirap yung isa-isahin mo siya. So kailangan mong gamitin itong Excel function para mapabilis ang ating proseso. So, kunwari ganyan, ito lang ang i-add mo. So, ganun ulit, equals sum, then open parenthesis, then gamit yung control sa keyboard nyo, isa-isahin mo pag-click yung mga cell na gusto mo lang i-add. Kagaya nito, 4,000, ito, gamit ang control sa keyboard ha. Tapos, nung ma-highlight mo na yung tatlo, dito, close parenthesis na, then enter. So, mayroon ka ng total sa mga highlighted. Kung paano mo siyang i-check, pwede natin i-check dito kung tama. So, ibang ano naman pamamaraan. Halimbawa, 42,000 plus then enter. So yun, pareho lang ang answer guys. Ang pagtotal mo ay horizontal naman. Ba, may mga numbers ka pa dito. So, ganun din yun guys. Pag total mo yung 4. So, equals, then sum function. Then highlight mo lang tong ito. Then close parenthesis, enter. So, mayroon na agad siya. Tapos, kung the rest, gusto mong malaman, kakopy mo na lang yan pababa. So, mayroon na agad siyang total. So, ganun lang kabilis guys. Kaysa, imano-mano mo siya. Gagamit ka ng calculator, o total mo siya. Lalo na pag rush hour na, dyan sa opisina ninyo. Pangalawa is yung average. Ang average function guys, kagaya na itong number na ito, itong mga numbers na to, kanina total ang ginagamit. So kung ito yung total, i-divide mo siya sa number of cells, 11, 12. Kung i-divide itong total na to, i-divide mo sa 12, ang tawag noon average. So, tingnan natin. Equals ito divide nito. So, ito yung average niya.
Pero mayroon itang pinaka-shortcut niyan. So, ito yung average. Pero mayroon tayong pinaka-shortcut. Ang shortcut niyan is ganun din. Type mo ang equal sign, then average. Type mo average. Then, open parenthesis. Then, i-highlight mo lang tong mga kukuhanin mong average. Pagka-highlight, close parenthesis, then enter. So, pareho lang siya guys ang resulta dito. Ito yung pinaka-best. Pinaka-mabilis na pagkuha is equals average, open parenthesis, then highlight mo lang to siya. Itong apat na to. Pagka-highlight, close parenthesis. Ayun. Ngayon, ang pangatlo natin guys is SUMIF function. Paano ginagamit yung SUMIF function? So, dito ngayon magagamit natin yung SUMIF function guys. Ngayon, mayroon kang list of different car dealer. So for example, gusto mong malaman kung Mitsubishi, ilan ang quantity na nabinta nila. Kung mapapansin mo, Mitsubishi 50,000. Pagdating sa baba, mayroong 100,000. Dito 150,000. So, pag sinabing Mitsubishi, Mitsubishi lang ang kukunin natin. Hindi yung pangkalahatan. So, ang gagawin mo dito, kunwari, dito yung quantity. Tapos, ito, car type. So, dito sa quantity, dito mo i-type yung equals SUMIF function, open parenthesis, then itong range ng mga sasakyan, itong table na ito, highlight mo yan hanggang dito. So pagka-highlight mo, comma, then dito sa ano na to, below ng car type, tapos comma ulit, then ito i-highlight mo na to. Pagkatapos yan, close parenthesis, then enter. So itong dalawang cells lang to, dito ka lang pwede gumawa. So kung halimbawa sasabihin mong Isuzu, type ko lang dyan Isuzu, mayroon ka ng total kaagad. Paano mang i-check? O check natin Isuzu, kunwari 100, yan. Tapos dito hanapin mo ulit yung Isuzu. Yun nga ang matagal pag naghahanap-hanap ka. Tapos dito din. So yun, ilan lang? 3. So kung i-total mo yan, kukuhanin mo yung total niya, equals sum. So ito yun, pareho lang sila. Kaya lang, mas matagal itong ginagawa natin ngayon. Itong hinahanap po pa siya. Yun nga yung iniiwasan natin. Pag sobrang daming documents, tas yung iniisa-isa mong tinitingnan, binabasa mo, saka mo sinisegregate yung mga quantities. Matagal yun. Samantalang kung wala ka nang ibang gagawin, kundi i-type mo lang yung SUMIF function, kuha mo na agad. Kagaya niyan, oh. Kung nahanap mo na yung Isuzu, iba naman. Aba, gusto mo malaman ng Honda.
i-type mo na dito yung Honda. So mayroon ka na agad. Samantalang kung hahanapin mo pa dito isa-isa, sabi mong dito ka mag-total equals sum, tapos isa-isahin mo, Honda ang kailangan mo, no? So ito, kahit yan pa lang na procedure, isang click pa lang, delay ka na. Tapos may posibilidad pang magkakamali ka, mayroon kang mai-escape. Siyempre pag pagod ka na, nalilito ka na, may escape mo, kaya mag-error. So ito, pareho lang. Itong sum if function, isang bisis ka lang mag-enter ng formula niya, then substitute ka na lang, kuha mo na. Ibig sabihin, ibig sabihin, delete mo yan, substitute mo yung ibang naman, Mitsubishi, halimbawa, Mitsubishi. Pag enter mo ganun, mayroon na siyang total quantity na nabinta nila. Kasi, ganun kagamit ang sum if function. So, yun yung pangatlo sa gamit. So, ang pang-apat natin ngayon, guys, ay ang count function. Ano ba itong count function? Itong count function ay ito yung binibilang niya ang mga cells na mga numbers lang. Hindi niya binibilang yung mga hindi numbers. At ang pinaka formula niyang count is equal count open parenthesis, din i-highlight mo lang to. Ito lahat na papunta sa itaas. Bibilangin niya yung mga cells na mga numbers lang. Pagka-highlight mo, close parenthesis, enter. So 46 lang. Ibig sabihin ito 1, 2, lahat to. Kunwari ito, guys, ang expectation natin dyan 0 kasi walang mga numbers yan eh. Ang count function is bibilangin niya yung mga cells. Ito ay example ng cells. Cell 1, cell 2, cell 3. So bibilangin niya mula dito sa baba pataas. Since puro mga letters yan, 0 ang bilang niya dyan. Subukan natin kung 0 nga. So equals count open parenthesis, then highlight mo mula dito, kahit dito lang hanggang dito, 0. Pero kung palitan mo yan ng numbers, halimbawa 12, ayun, nag-count na siya ng 1. Ito, palitan natin ng 0, so nagiging 2 na. Ito kung isuso 1, may halo, may liter na halo, wala, ayaw niyang kailangan numbers lang. Ito, kung palitan natin yan ng numbers, about 23, yun. So ganun ang purpose ng count. Ang panglima naman is count if function. Ang count if function ay binibilang naman niya ang mga cell na occupied, hindi siya bakante. O kunwari, ibilangin natin ito, equals count if, tapos highlight mo lang yan hanggang dito lang. Dito 24 pa, kaya since marami siyang ito bakante, 1, 2, 3, so ang expected na answer mo dyan is 21 lang. Subukan natin, kahit kakopy mo na lang to, 21 lang. Kung buburahin mo po dalawa, magiging 19 na lang yan. Kahit number ang ilagay mo, basta siya, may sulat, kumbaga. Pag susulatan ko yan, magiging 20 na yan. See? So kung lahat yan susulatan ko, nagiging 24 na siya.
Kung i-delete ko yung dalawa, 22. So, yun ang purpose ng COUNTIF function. So, ang panglima naman natin guys is COUNTF function. Ano tong COUNTIF function? Ang COUNTF function is bibilangin naman niya dito kung ilang beses ang Mitsubishi na lista sa column na ito. So, dito yan, sabihin ba lang dito. Ano po, dito mo ilagay ang magsi-search. So, equals COUNTIF open parenthesis, then i-highlight mo lang tong column na to kung saan doon ka pipili. Siyempre, doon ka pipili eh. Tapos, comma, dito. Itong ano na to. Ano ba itong cell na to? Diyan mo ilalagay kung ano yung isi-search mo. Pagkatapos, close parenthesis, then enter. Ibig sabihin, dito, kung ano yung isi-search mo, halimbawa, Maxus. Lagay mo dyan, Maxus, enter. So, ayan. Mayroon nang nakaagad nakalagay na 3. Kunwari, dito tayo. So, dito mo balak mag-type na kung anong isi-search mo. Tapos, dito ang value, number. So, since dito ang value ng number mo, dito mo ita-type yung formula. Equals, then, COUNTF, then, i-highlight mo to. Pagka-highlight mo, comma, then, kung saan mo ita-type yung search mong items. So, dito. Then, close parenthesis, then enter. So, taan mo, dito ka lang magta-type. Halimbawa, Toyota. So, dalawang beses lang nakalista ang Toyota dito, bibilangin mo raw. 1, 2. So, dalawang beses nga lang. Iba naman. Halimbawa, Hyundai. 3 beses. Yun natin, 1, 3. Yan, 3 lang. So, yun yung sa COUNTIF function. Ngayon, ang pampito naman natin guys is yung concatenate. Gusto mo i-type dito panibago pero magkarugtong na sila. Ito, hiwa-hiwalay. Pero mo kung isipin mo lang kung libo-libo yan katao, ita-type mo dito. Ita-type mo isa-isa. Ang tagal niyan. Samantalang kung gamitan mo na lang ng Excel function na concatenate equals concatenate open parenthesis, then click mo to, comma, then click mo tong isa, close parenthesis. Yun, magkasama na sila. Saka mo siya ngayon i-drag pababa. Pero ang tanong dyan, magkaroon to guys, di ba ang pangalan may mga space yan, eh magkarugtong sila. So ito naman yung command para mayroong space. Halimbawa, first name space din surname or last name. So ito yung anong command niya. So guys, concatenate, highlight the cell, comma, then quotation, then space, then quotation ulit, then comma, then highlight mo itong cell na to, then close parenthesis, enter. So makikita mo guys, mayroon na siyang space. So madali na lang pag in-extend mo yan pababa, mayroon na lahat, hindi ka na nagta-type pa. Yun ang post ng concatenate. Ngayon ang pangwalo natin is F function equals F function
kung ito daw ang cell na to is Toyota, I want Excel to tell me true. Or kung hindi, false. So dito pa lang true na ang sinasabi niya. Kung i-extend natin to pababa hanggang dito, so kay-count mo lang yung true. So dalawa lang. O kung Mitsubishi naman, or kung sabi burahin natin yan, gawin natin Toyota, so magiging true yan. Yun din ang purpose ng if function. So mayroon din dito, halimbawa if function, if ito daw ay Toyota, I want Excel to tell me yes or no. Sabihin lang niya yes. Pag hindi naman, no. If function, if itong seal daw is greater than 50,000, I want Excel to divide it by 50,000. So i-divide lang niya ng 50,000. Otherwise, i-plus niya ng 50,000. Kung ito daw ay mas malaki sa 50,000, ang gagawin niya is i-divide niya ng 50,000. Kung hindi naman, mag-a-add siya ng 50,000. So tama nga, oh. So ang argumento dito is, kung malaki siya sa 50,000, i-divide ko siya ng 50,000. Pag less than naman siya sa 50,000, mag-a-add ako ng 50,000. So nag-a-add siya dito. Dito naman dinivide niya. Hindi naman siya greater, nag-a-add siya ng 50,000, naging 100. Ito, since greater 50,000 na, dinivide niya ng 50,000. So ganun ang function ng if function. So dito naman tayo sa kasunod. Ang kasunod niya, guys, is VLOOKUP. Ano yung VLOOKUP? Oh guys, ito yung paggamit ng VLOOKUP function. Gusto mong i-search si Ronel. Ang kailangan mo kay Ronel is telephone number, email address, at salary. At hindi lang si Ronel, ang dami-dami pang mga empleyado. Paano mo mapabilis yan? Dami-dami mga documents, nakakalito. Kung liliit pa ng mga na phone. So gamitan natin ngayon ng VLOOKUP function. So dito sa cell na to, kung saan dito mo ngayon ilalagay ang telephone number niya, dito ka maglagay ng VLOOKUP computation. So equals VLOOKUP open parenthesis. So anong ilalagay mo? Ito, VLOOKUP value. Ano yung lookup value? Ang lookup value niyan ay ito, siya yung sinesearch mo. Click mo lang yan, then kung makikita mo dito, ang sunod sa lookup value, table array. Pero separate nila is comma, nakaseparate. So comma mo lang, then next mo yung table array. Table array, yun yung kung saan mo sila isi-search, pagpipilian. Ito yun.
itong buong table na to. So pagka-select mo, comma, column index daw. Yung telephone number, anong column yan? Dito sa selection natin, pangalang column siya. Pangalawa. Pero, sa Excel talaga, ang column natin is nag-uumpisa dito. So, kung tutuusin, 1, 2, 3. Pangatlo dapat ang column niya. So, ibig sabihin, pangatlo siya, pero doon sa selection natin, pangalawa, hindi siya nag-match. So, false siya, hindi siya nag-exact match talaga eh. Ito yung pipiliin natin, false. So, false ang ilalagay natin dito. So, enter. So, mayroon ka ng number niya. Kita mo na agad ang number ni Ronel. Ngayon, email address naman. So, ganun ulit. Equals, VLOOKUP. Ito ulit. Tapos, ito ulit. Tapos, email address niya is pangatlo na. Tapos, false. Enter. So, ngayon ulit sa salary. Equals, VLOOKUP. Ito ulit yan. Tapos, ito ulit. Tapos, pang ilan? Pang-apat na column. And, false. Enter. So, ayan na. So, kung halimbawa, ilang libo yan, halimbawa 5,000 employees, ISCO, enter. O kaya Pamela, enter, diba? So, Karen, yan. So, kahit anong pangalan pa yan, kikita na agad dito. So, yun yung function ng VLOOKUP function. Ang sunod naman guys, yung pang-10 ay yung drop down list. Ano ba yung drop down list? Ganon din dito. Itong drop down list, ang ano lang kaibahan yan, hindi ka na magta-type. Halimbawa dito, ini-enter mo pa siya, di ba? Halimbawa, Ronel, i-enter mo pa siya. Kung gagamitan mo siya ng drop down list, click mo lang dito, punta ka sa data, then data validation, click mo yung data validation, then click mo yung list, tapos click mo itong arrow nakaturo pataas, tapos i-highlight mo ito kasi yung pagpipilian mo. Pagka-highlight mo, enter. So kung makikita mo dito, mayroon ka ng drop down. Hindi mo na kailangang ita-type. Click mo lang ISCO, mayroon na kaagad. O kaya Lani or Karen, Pamela. So ganun lang guys. Ito na yung pinaka top 10 na Excel function na mostly ginagamit ng mga empleyados. So thank you guys for watching. Have a nice day.